ang tatlong assets ng Philippine Navy na magpapalakas sa puwersa ng ating bansa. Ito nga po mga idol ay produkto ng modernization program na siyang maghahanay sa ating bansa sa malalakas na nasyon sa buong mundo. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel ay huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Una nga po sa listahan mga idol ay ang Jose Rizal class frigates ng Philippine Navy. Ayon nga po sa mga latest na impormasyon na ating natanggap ay magkakaroon pa nga po ng additional acquisition project para sa mga karagdagang frigates ng ating bansa. Malaki nga po ang posibilidad mga idol na gawa pa rin ng Hyundai Heavy Industries ang mga frigates na ito at mapapasama sa Jose Rizal class frigates ng Philippine Navy. Pinaplano nga po ng Pilipinas mga idol na magdagdag pa ng 4 na units na mga bagong frigates. Isang magandang balita nga po ito mga idol dahil mas dadami at mas lalakas ang puwersa ng ating bansa. Ang Jose Rizal class frigate ay isang multi-role guided missile frigates na kasalukuyang nagsiserbisyo sa Philippine Navy. Ito nga po ay highly modified variant ng ROK Navy's Incheon class frigates. Ang mga barko nga pong ito ay gawa ng Hyundai Heavy Industries ng South Korea na specifically accommodated upang mag-fit sa requirements ng Philippine Navy. Ang mga frigate nga pong ito ay mag-i-improve sa ability ng Philippine Navies para sa offshore combat force. Ang mga barkong ito mga idol ay may displacement na 2,600 tons, may habang 107.5 meters, beam na 13.8 meters at draft na 6.65 meters. Ang installed power nga po dito ay 4 na MTU STX 12V 2000 M41B diesel generators. Habang ang propulsion naman ay combined diesel and diesel arrangement. Ang maximum speed nga po ng barkong ito ay 25 knots habang ang range naman ay umaabot ng 4,500 nautical miles. Kumpleto nga rin po ito sa sensors and processing systems, gayon din ang electronic warfare and decoys. Sa armament naman ay meron nga po itong dual purpose rapid fire autocannon, remote weapon station, heavy machine guns, anti-ship cruise missiles at marami pang iba. Maganda nga po para sa ating bansa na dagdagan pa ang mga frigates na ito dahil malaki ang itutulong nito sa Philippine Navy. Ang ikalawang magbibigay ng malaking ambag sa puwersa ng Pilipinas ay ang mga submarines. Sa kasalukuyan ang Philippine Navy ay merong submarine acquisition project. Ito nga po ay para sa maliit na fleet ng diesel electric attack submarines na mag-aalaw sa serbisyo na increase ang kanilang combat capability at mag-take advantage sa submarine use of underwater cover para sa deterrence at surprise attack kontra sa mga mas malalaki at mas capable na bansa. Sa kasalukuyan mga idol, ang submarine acquisition project ay ang pinakamahal at pinakakomplikadong proyekto ng Philippine Navy. Ang end user nga po ng proyektong ito mga idol ay ang Philippine Navy Future Submarine Force na makakatanggap ng 2 units, kabilang na ang submarine basing, submarine training facility, support equipment, training, logistic support at iba pa. Ito nga po ay proyekto ng Horizon 3 Phase ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program na dating parte ng second list ng Horizon 2 Phase. Ang pondo nga po nito ay nag-increase mula sa 75 billion pesos na ngayon ay 97 billion pesos na. Ang acquisition mode dito mga idol ay government to government process kasama ang hindi patukoy na bansa. Ang pondo nga po mga idol ay magmumula sa soft loan financing na babayaran via GAA funds gamit ang AFP Modernization Program Trust Fund. Mga idol sa kasalukuyan ay meron nga pong 3 shipbuilding company ang nag-aagawan para sa submarine acquisition project ng Philippine Navy. Isa nga po dyan ang naval group ng France na naunang nag-offer ng kanilang submarine. Sumunod naman nga po ang DSME ng South Korea na nag-offer din ng kanilang submarine. At ang pinakauli ay ang Navantia ng Espanya na nag-offer ng pinakamalakas at pinakamalaking submarine para sa Philippine Navy. Ngunit may kamahalan nga rin po ang submarine na ito kaya't nagdadalawang isip pa ang Philippine Navy. Ayon nga po sa balita ay magkakaroon na ng final decision ng Philippine Navy kung alin nga ba sa 3 submarine na ito ang kanilang pipiliin. Ang panghuling asset ng Philippine Navy na magpapalakas sa puwersa ng ating bansa ay ang mga corvettes. Ang Philippine Navy ay nasa proseso ng pag-increase ng naval surface combat capability sa pamamagitan ng pag-acquire ng mga surface warships bilang parte ng Horizon 2 Phase.
Kabilang nga po dito mga idol ang pag-introduce sa bagong class ng anti-submarine warfare capable guided missile corvettes para sa Offshore Combat Force sa ilalim ng Corvette Acquisition Project. Ito nga po mga idol ay inline sa Philippine Navy's Desired Force Mix at Capability Upgrade Program kung saan nananawagan sila sa 100 ng corvettes na ma-acquire sa pagitan ng 2013 hanggang 2028. Ang end user nga po ng corvette na ito ay ang Offshore Combat Force ng Philippine Navy kung saan tatanggap sila ng 2 barko at assorted na ammunition. Ito nga po ay parte ng Horizon 2 Phase Priority Projects ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program na may budget na 25 billion pesos. Ang acquisition mode dito mga idol ay government to government procurement kasama ang South Korea. Ang SARO mga idol o Special Allotment Release Order ay nilabas noong December 10, 2021 na nagkakalaga ng 3.75 billion pesos para sa 15% initial payment. Ang ikalawang SARO naman ay nilabas noong May 20, 2022 na nagkakalaga ng 3 billion pesos ang ikalawang milestone payment para sa 12% ng kontrata. At ito nga lang pong May 24, 2023 ay naglabas na ikatlong milestone payment na nagkakalaga ng 6 billion pesos para sa 24% ng kontrata. Sa kasalukuyan ay ginagawa na nga po ang dalawang submarines na ito na binili ng ating bansa. At posibleng sa mga susunod na taon ay may de-deliver na sa Pilipinas ang unang barko. Mga idol, ang tatlong assets nga pong ito ang siya magpapalakas sa Philippine Navy at sa ating bansa dahil sa mga modernong kapasidad nito. Sana nga po ay pagpatuloy pa ng Philippine Navy at ng buong AFP ang modernization program at nang sa ganon ay tuluyan ng lumakas ang puwersa ng Pilipinas. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!